If you're ready, then let's all together come before the Lord and declare this together. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. And today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Let's sing to the Word of God. Thy Word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. The message that I want to leave you with today is this: God will turn bad into good. Pakisabi sa katabi, God will turn bad into good. Sabihin sa katabi na hindi pa nakakausap, God will turn bad into good. Amen? Sino sa inyo ang parang nahihirapan ngayon? Taas kamay. You seem to be in your dark days. Let me declare this to you, that bright and better days will come. Amen? Sino dito yung struggling? If you're struggling, I want to declare that better days are coming your way. Better days. Amen? Who among you seem to be burdened at work, suffering at work? Meron ba? Ay, may nagtaas ng kamay. Yung iba siguro ayaw magtaas ng kamay, but sometimes they feel that, yan ang gusto nating pag-usapan sa talk na ito. Sa series na ito, we've been exploring how God sees yung ating secular work bilang sacred work. How the original design of work is to serve God, is to praise God. We also have learned that yung trabaho, yung buhay natin has to be a rhythm. Everybody say rhythm. Rhythm of work and rest. Work and rest. And if we look back at Genesis chapter 2, verse 15, it says there, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Everybody say work. Everybody say take care. Nakikita natin yung work doon. Na even before the fall, God has given us work. Ito pa, gusto kong basahin yung isang version sa isang bagong version ng Bible ngayon. Alam niyo ba yun? Yung Ang Bible, Pinoy version. Babasahin ko yung nabasa natin kanina from Genesis 2 verse 15 again. Sabi niya doon, tapos nilagay ni Lord God ang tao sa Garden ng Eden para bungkalin at alagaan ito. Does that sound work? Bungkalin! Ay, ako talagang relate ako dyan. Yung mga may experience sa rice fields, sa garden, yun, si tita talaga. May farm talaga yan eh. Napakagandang farm. Ayan. So it's work. But working in the garden seems to be enjoyable. Everybody say enjoyable. Why is it enjoyable? Because if you plant seeds, it's as if work or harvest of your work, it was guaranteed. Pero ito, siguro nakikita natin sa trabaho natin na may direct results. We see the fruits of our labor. Sometimes nakikita natin yung sinasabi nating anointing of ease. Di ba? May results. Have you seen that? Have you experienced that? And with this, we get to enjoy our work. Tama? We feel fulfilled. We get fired up. Kasi nakikita natin na may resulta. There are fruits that we can see. However, everybody say however. Sa marami, we have to admit,
na ang trabaho ay malayo sa ganitong idea. We see it happening and we ask, paano natin sasabihin na yung work natin ay worship natin? How can we say that our work is sacred when in reality, in our work, we are suffering? What do we do? Alam nyo, itong Ecclesiastes na nasulat 3,000 years ago expresses what we are feeling today. Sabi niya, what do people get for all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? All their days, their work is grief and pain. Even at night, their minds do not rest. These too is meaningless. Everybody say meaningless. Yan ang nararamdaman natin when we're suffering at work. Gusto kong basahin ulit yung isang version, Pinoy version. Ano bang napapala ng tao sa lahat ng pagpapagod at paghihirap niya sa mundong ito? Ang buong buhay niya ay puno ng pasakit at stress. Ang binibigay ng trabaho niya, kahit sa gabi hindi nakakapahinga ang utak niya, nakakabaliw. Ecclesiastes. 3,000 years ago, it's being expressed what we see today. Para sa maraming tao, ang trabaho, it's suffering. And that is why the big question of today's talk is, how can we find God even when work is suffering? Would you like to find God in your suffering? I invite you to prayer. Close your eyes. Put your hands over your chest. We pray. Father God, we come before you today. We need you, Lord God. Sometimes, if not madalas, it's difficult for us to see the sanctity of our work. Sometimes we cannot really say that our work is our worship. Help us to find you, Lord, even when work is suffering. Please enlighten us, Lord. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Let's sing to the Word of God once again. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Palakpakan natin si Lord. You may be seated. At sa iyong pag-upo, sabihin sa katabi, God will turn the bad into good. Para mas maunawaan natin yan, i-compare natin ang garden versus the wilderness. Let's show the picture. Garden kontra wilderness. I want to say this to you, na kanina nabanggit natin na inside the garden, harvest was guaranteed. But outside the garden, harvests are not guaranteed. Yeah? We work and work na parang walang katapusan, pero parang walang reward. Tinatanong natin, where are the fruits? Where are the fruits? Sino dito nakaranas na or nasabi na sarili na, grabe naman, I'm overworked, I'm underpaid? Meron? Pag yung boss mo ay nandito, wag magtaas ng kamay. We do all the work in the office, but yung ibang office mate natin na parang happy-go-lucky, yung parang naglalaro-laro lang buong araw ay napupromote. Tinatanong natin, how come? Diba? Eto, wait lang. Di magalaw yung aking Ayan. May mga boss tayo. Sino dito? Ayan. Could be in previous work. It doesn't have to be now na minsan yung mga boss tingin sa atin ay parang machine. O kaya ay party lang ng machine. Sa iba, hindi tayo
tao, kundi numero lamang sa isang spreadsheet. Ang sakit, di ba? Sabihin sa katabi, ang sakit. And because of this, more and more workers become selfish. Nakangiti sila sa labas, pero sa loob ay nanggagalaitin ng galit. Yung iba, hindi na maitago. Talagang kitang-kita mo sa mukha. Di ba? Alam mo na. Kaya, I was trying to look around and see the faces, and I see faces of people still smiling because they know that grace of God is here. Amen? Ayan, ngitian mo yung katabi mo. Ngitian mo, sabihin mo sa kanya, God will turn the bad into good. Siguro, nung nakaraang talk, narinig nyo, na-remind tayo na may TGIF, di ba? Thank God it's Friday. Sinasabi nila yan kasi patapos na yung week, kasi tapos na yung trabaho. Pero pagbalik ng Monday, meron silang tinatawag na Monday Blues. Yeah? Ayan na naman, back to reality. Ganyan. And many are dragging their feet to work. They don't like what they do. They labor without passion and purpose. And what keeps them going is simply yung natatanggap nila kinsenas katapusan. Yeah? Pero ito we have to remind ourselves that when we are trapped in the dark cloud of meaninglessness, we know that we are not in the garden. Andun tayo sa nabanggit natin na wilderness, yung eremos. I guess Brother Bog shared with you this last Sunday. Hindi tayo nasa garden ng Genesis 2, kundi nasa putikan tayo ng Genesis 3. That was after the fall. So again, ang tanong is, paano tayo napunta dito? Itaas ngayon kanang kamay. Taas ang kanang kamay. Tapikin ang balikat ng nasa kanan. Sabihin mo sa kanya, paano tayo napunta dito? Paano tayo napunta sa working outside the garden? And we know that happened after the fall. It is when sin came in. Nung nagkaroon tayo ng kasalanan. At ito listen to this. Ang kasalanan ay hindi lamang paglabag sa Diyos. Sa Griego, yung sin, everybody say sin. Sin literally means missing the mark of being a human. Everybody say missing the mark. Missing the mark. In what way? For instance, man was designed to give, to reflect God's generosity. But when we sin, we do the opposite of generosity. We hoard. Ayan, kita ba yung, pakita natin yung picture. Sinong guilty minsan nag-hoard? Hindi mo naman ginagamit, pero sige, hindi, kailangan ko ito Baka ako pa yung mawalan, hindi. So we keep our bellies full while others go empty. Ang tanong, bakit tayo nag-hoard? Ask me why. The answer is fear. It's because we're afraid. We are afraid because we lack trust. Everybody say trust. At its core, sin is doubting God's goodness. We're doubting. Bakit tayo nagdududa? Kasi kulang yung ating trust. Kaya, dahil nagdududa tayo sa kabutihan ni Lord, we become anxious and we do immoral shortcuts para lang makamit ang ating mga goals. Sometimes we cheat, we lie, at kung ano-ano ang ginagawa natin. Minsan, we're praising God, but sometimes we look for other gods to praise kasi, baka may swerte dito kasi work ako ng work, pero wala dito. Pati pagdarasal natin kung kani-kanino na. And when we do this, we sin. And sin, listen to this. Everybody say, I'm listening. Sin disconnects us from our authenticity, from our purpose, from our identity. Yan ang sinisira ng kasalanan. Yung ating pagkakakilanlan. Kaya nga siguro ang trabaho sa labas ng harden ay talagang frustrating. Parang
Binabantayan mo na lang yung panlabas na anyo para lang mapakita na parang okay ka. Pero yung image ni Lord na meron sa'yo ay natatakpan na ng mga maskara. Bakit? Kasalanan. Tapos ito we have to remind ourselves because sin starts small. Yes? But later on, we will see na lalaki ito, it will spread. Not just in our life, but in our family, in our company. We see it in the government, into many nations. We create a toxic world na kung saan bawat tao, they are just trying to protect their own interest. Kaya dahil dito, we end up hurting others and we hurt ourselves. Especially yung the weakest and the smallest, the poorest among us. Outside the garden, we cannot trust one another. Kaya we need to do whatever it takes. Everybody say whatever it takes. Alam mo yung whatever it takes na yan, kailangan nating bantayan. Yung mga sinasabi nating by hook or by crook, dapat makamit ko to. Makasakit man ako, okay lang, basta makuha ko to. So ang nangyayari is that our collective sin has corrupted our work. But there is hope. Everybody say there is hope. Ngitian na ang nasa katabi. Ngitian ang katabi, sabihin mo sa kanya, there is hope. There is hope. Sikuin mo siya kung medyo natutulog pa, sabihin mo sa kanya, may pag-asa pa. May pag-asa pa. So, tatlong hakbang. 3 steps to find God when work is suffering. Are you ready? Yes. Hindi ko narinig yung sagot niya. Are you ready? Yes. Okay. Ito, ang konteksto is the truth na minsan mahirap maintindihan. Nung pinalayas ang tao sa hardin, hindi lang tayo pinanood ng Diyos na lumalabas. Ang ginawa ng Panginoon is that He followed you. He followed you and me. Sinusundan tayo para tayo ay magbalik loob sa Kanya. Sa bawat pahina ng Biblia, nakita natin yan. Tinatawag tayo ng Diyos. God continues to pursue each one of us. God continues to pursue the hungry, the broken, the abandoned. So, ito. Totoo na nandito tayo sa mundo na parang harsh, laban kung laban, siraan kung siraan. Pero, we don't have to live by the rules of this world. Amen? Sapagkat, while we are in this world, we need to be following our King in heaven. Sabi nga nila, we are in this world, but we are not of this world. Amen? Gusto ko hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Hawakan mo. Pisil-pisilin mo kung close kayo. Ayan. Sabihin mo sa kanya, we are in this world, but we are not of this world. But we are not of this world. Ang imbitasyon ni God sa atin is this, to create a small pocket of His garden in our broken world. Para sana makita ng ating mga kapatid na kahit yung bundong ito ay sirang-sira na, there is God. Ang kaharian ng Diyos ay meron pa rin. Ang tanong is, how? Ask me how. How? It is through our work. Sa pamamagitan ng ating mga kanya-kanyang trabaho. So ito, 3 steps to find God when work is difficult. Number 1, everybody read this with me. Trust that God is your provider. Go. Trust that God is your great provider. There is a temptation to treat our work as our God. Kasi nga naman, nakikita natin, yung trabaho natin, nagbibigay ng pera to pay our bills, para bayaran ang ating mga maraming bayarin. Pero ito yung turo ni Jesus. Pag magdasal tayo, sabi niya, give us this day our daily bread. That is our prayer to our God the Father. So kung titingnan natin, let me remind you this, kasi minsan nakakalimutan natin. It is God who is giving us sustenance.
Amen? Amen. It's not our work. It was through the work, but the very source is God. Amen? Amen. Kasi ito it's a parang maliit na difference pero malaki ang impact. Kung ang tingin mo ay ang trabaho mo ang source, kung ang tingin mo ay ang trabaho ay provider, talagang matatakot ka kung magkaroon ng crisis na pwedeng maging dahilan upang matanggalan ka ng trabaho. Tama? Pero ito, kung ang tingin mo sa trabaho ay isa itong pipeline lamang, isang daluyan ng blessing ni Lord, you believe that God will provide another pipeline. Amen? Amen. Maaring may mga paraan upang ikaw ay makahanap ng ibang daluyan ng blessing. Yes? So trust that God is the one who is providing you. Kasi ito, the moment na we believe our work is what is keeping us alive, we become like everyone else. And what is that? We become dependent, we become desperate. And this is what causes people to morph into a monster without even knowing. Kaya ito ang katotohanan. Not everything depends on you. Sikuin ang katabi, sabihin mo sa kanya, not everything depends on you. Everything depends on you. Dali, tapikin mo yung balikat ng nasa kaliwa mo, sabihin mo sa kanya, hindi lahat nakadepende sa'yo. Hindi lahat nakadepende sa'yo. Sabihin mo sa kanya, tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Ayan. And why we're saying this? Because we love each other. And so, I want you to declare this with me. Declare this with me. Let's show the next one. Together, go. While I'm sleeping, God is working. Amen? Amen. Palapakan natin si Lord. Ito, short sharing bago ko ipasa yung mic kasi marami pang ibabahagi sa atin. You know, I've been doing my work as a freelance trainer for 10 years or so. And were there times that I doubted God in this line of work? My answer is yes. Sino na dito yung nagduda kay Lord? Yeah, guilty as charged. But I keep on reminding myself that God will provide. God is the source of all. And with my faith, I tried to find ways to gain clients, to have projects. And there were times na talagang nakikita ko yung sagot ni Lord. There are times, many times that I could see the direct result of my efforts. Pero ito, there are also a lot of times na masusurprise ako, nasaan to nanggaling? Hindi ko ma-pinpoint bakit biglang may ganito? And I realized that, oo nga no, God really provides. And oftentimes, He surprises me. Ito, mabilis ang sharing. It was April. So April, the first quarter of the year just ended. And I was a bit anxious kasi walang projects na dumadating. So natatakot ako, syempre, di ba? May mga kailangang bayaran, may mga gastos, may mga gastusin. But then, in the middle of my doubting, in the middle of my being anxious, biglang may job opportunity na nagpakilala. Pero ito, may konting nuance. Kasi may lumapit sa akin, sabi niya, I can help you. So I was offered something. But that something was a tempting shortcut. Alam niyo yun? Yung shortcut na medyo hindi tama. Pero parang, so andito ako, taas ng anxiety ko, and there was an opportunity, and then, Chris, there's a shortcut. Would you like to take it? And at first glance, parang, maganda to. But deep down, I knew it wasn't right. I knew na unfair yon. And I wouldn't be so proud na gagawin ko yun. After a period of reflection and discernment, I chose to say no to that shortcut. I chose to, yes, pursue still the opportunity, pero yung tamang paraan. Fair and square. And then weeks later, I got a response.
And the response was negative. It was no. But even if it was a no, I was smiling because I knew na okay pa rin naman, nasa tamang lugar yung konsensya ko. But then, there was still a bit of worries. I needed projects. And suddenly, out of the blue, there was an opportunity that came in. Totally unexpected. And it was this project that I was asked to prepare for a talk, give a talk. And there's a payment. And there's just one talk that I will deliver 4 times. To be paid 4 times. Parang wow. Thank you, Lord. It's another surprise. And I realized na, oo nga, no? Just trust that God is providing. And you don't have to do all these immoral shortcuts. And as I did that, it has blessed me. And it helped me bless others. Again, it is a reminder that God is still providing. And this is just one of the many ways over 10 years, more than 10 years, that even sometimes I forget along the journey, God is always reminding me na, hey, I'm here for you. I'm giving you. So here's a reminder for us na oo, yung blessing natin, yung trabaho natin, that's good. We thank the Lord for that. But always remember to thank and worship the blesser, not the blessing. Amen? Do you want to listen more? There's still steps 2 and 3. Are you excited? Yes. If you're excited, please welcome Brother Carrie. Thank you, bro. Okay, palakpakan ulit natin si Brother Chris. So, trust in God's providence, yun yung step 1. No? And ako natuwa ako dun sa sinabi ni Brother Chris, yung kanina yung the Lord follows you. The Lord follows us. No? And sabi mo sa katabi mo, the Lord follows us. The Lord follows us. And He provides for us, di ba? He provides for us. And here we go to step number 2. Basahin niya natin. Step number 2. Trust that God turns bad into good. This really requires trust. Kasi when things are bad, mahirap di ba? Mahirap when things are bad. And sabi ni Brother Chris kanina, in Genesis 3, nandun sila sa deep mud outside the garden. And many stories followed in Genesis. And it ends with a very powerful message about Joseph. Naalala natin si Joseph, di ba? Si Joseph na pinadala, parang tinakwil, no? Ibinenta as a slave and a prisoner. But the end of Genesis, governor na siya ng Egypt. The second most powerful man all over the country. Palakpakan niya natin si Lord. Genesis ends with something great. Kahit may mga struggles in between, it ended with something great. No? Yung mga struggles, yung challenges, it turned into good. Sabi ni Joseph, nung kaharap niya yung mga brothers niya, na pinagplanuhan siya, tinakwil siya, binenta siya, kinalimutan siya, muntik na siyang patayin. Sabi ni Joseph, basahin niya natin, ayan yan si Joseph, diba? From slavery, napunta to governor. Sabi niya, you intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of so many people. Grabe yung change, yung purpose na ginawa ni Lord for Joseph. Akala natin all is lost nung binenta siya and he was made a slave. And he was turned upside down, no? Naging governor siya. And sabihin mo nga sa katabi mo, there is hope. There is hope. Kasi perhaps you're like Joseph today. Baka sa trabaho, you feel like a slave, a prisoner. Lagi ka na lang inutusan, lagi ka na lang pinagtitimpla ng kape. Lagi ka na lang pinagsiserox. No?
kahit na ang position mo is executive assistant, no? Going to president, no? Alam mo yung executive assistant, yan yung path ng going to the president. Kasi alam mo yung ginagawa ng president, di ba? So, sometimes you feel like a slave and a prisoner. But no, let me declare this over your life. God will promote you. Sabi mo sa tabi mo, God will promote you. God will promote you. He will turn bad into good, brothers and sisters. Kasi kung nahihirapan tayo ngayon, pwede yung hirap na yan, ngayon lang yan. Pero later on, magiging success yan. Nakarinig ka ba ng success story na, ay, ang dali-dali, mula sa simula, tapos ngayon successful ako. May ganun ba? Wala, di ba? Parang, it's always starts with challenges, hardship, difficulty. But that's what God is all about. He's full of surprises. Kung ano yung hirap natin ngayon, if it's so difficult, if it's so challenging, well, wait for the surprise, brothers and sisters. You know, kasi because even when He doesn't seem to be answering your prayer, may mangyayari eh. So siguro iniisip natin, pag naghihirap tayo ngayon, sino naghihirap ngayon? May tanong kayo na si Brother Chris, taas ang kamay, who are suffering in some way? Family, work, or relationships, no? But ngayon, work yung focus natin. Di ba? May hirap talaga eh. You can pray two ways eh. When you're having difficulty. Pwedeng ganito yung dasal mo. God, please take away my suffering. Pwedeng gano'n, di ba? That's the first prayer. And even Christ did that, di ba? If Lord, if you can take this cup away from me, please. Di ba? Ganun yung sabi ni Lord. That's one way of praying. But another way of praying is this. God, while you're not yet removing my suffering, use it to change me and make me better. Use my suffering to bless others. Amen? Amen. And yan two ways. Because either way, the bad will turn into good. Diba? Brothers and sisters, pwedeng tanggalin ni Lord bigla yung bad, naging good na. Or pwedeng habang nandyan pa yung bad or suffering, ginagamit niya yon para maging mas mabuti tayo, mas mabait, at mas makabless ng ibang tao. Amen? Amen. I'd like to share with you a story. Kasi as I reflect on this, naalala ko in my past work, I had this experience of bad turning into good. Kasi brothers and sisters, if I may share, I used to work with a utility company. Patubig po. So yun ang work ko. We supply water. We talk to municipalities and we ask them, offer water supplies for them. Para kaming yung mga water districts. Ganon. So we talk to mayors and we convince the councils. Kami na po ang gagastos sa lahat ng mga water systems ninyo. Wala po kayong gagastusin. Ayan. So, di ba, ang gandang offer, magkakatubig yung mga bayan. Kaya ako gusto ko yung work ko nung simula. Kasi, lagi ako namamasyal. Pupunta ako sa Isabela, pupunta ako sa Iloilo, pupunta ako sa Davao. Kung saan ako nakakarating, I'm talking to mayors, to councils, and I'm offering them water supply. And nag-yes sila. Nagpirma sila, sige, yes yan, no? So, I'm happy because I'm in charge of the business development. So yun ang ginagawa ko, nag-offer talaga ako ng mga water contracts. No? So, ayun. So, ang saya na magpirma. Pero alam mo, after ng pirma, tanungin niyo ako ano mangyayari. Ano? Okay, after ng pagpirma, I have this difficult task of talking to the council or talking to the mayor and may mga humihingi. That's the point. May mga humihingi. And I have this difficult task of negotiating kung ano yung ibibigay. And I questioned myself many times kasi, Lord, ba't ko ginagawa to? I studied in a Catholic school and you planted in me good values. Pero ba't ginagawa ko ito? Why am I here? So, siguro medyo na disillusion ako nung at some point I went to the talahib. Nasa talahib ako and minit ko yung isang tao at doon ko binigay. And sabi ko, hindi na tama to. Hindi na tama tong ginagawa ko. And
And it was really bad, and nakokonsensya na kaya I was sharing with our family na I want to step out of this work kasi it's contrary to my values, and because I'm also trusted, so binibigay sa akin yung task of doing it, no? And because of this difficulty, I prayed, Lord, sana bigyan mo ko ng way out. So I tried to resign many times. Ayaw ni boss. Hindi, huwag kang mag-resign. Gusto mo, bibigyan kita ng part-time. Part-time ka na lang, ganyan. So I grabbed the opportunity, no? Nag-part-time ako. But before I started part-time, I was so blessed kasi kahit na ginagawa ko ito, I encountered one mayor sa Ilocos Norte. I talked to them. And nung na-sign namin yung contract, so ito, ganyan, celebration. So again, ito na naman yung task of giving it, no? Alam mo, sabi ni Mayor, the mayor is a businessman, so may mga negosyo siya sa Manila and all. So nung kinakausap ko na siya, sabi niya, alam mo, bigay mo na lang yan sa bayan namin, marami nangangailangan. Maraming matutulungan yan. And nagulat ako na, for the first time, I encountered someone na ganon, very principled and gusto niyang itulong yung amount na yun sa kanilang bayan. And that's what we did. We donated it to the community programs ng community na yun. And sabi ko, Lord, may pag-asa pa pala. May pag-asa pa pala dito sa work ko. So I continued working. And it so happened na as I was working, nagkaroon ako ng mga bagong dreams, no? Kasi sabi ko, Lord, baka I pray that you continue. I'm still suffering, yes, but may pag-asa. But I know that you are still planting more dreams into my heart. So nagpatuloy ako dun sa part-time work ko, and eventually nag-open up yung other opportunities. Nag-insurance ako, nag-sales ako, and nag-continue ako mag-plant ng dreams in my heart. And yun, what happened was, it turned for the better kasi eventually nakapag-resign ako and I was able to find other opportunities. No? Eventually, landed a business opportunity na ngayon nagbe-bless na sa buhay namin. So looking back, sabi ko, ang galing na tinurn ni Lord yung bad into good, and now we're reaping the harvest nung transformation na yun, nung change na yun. So I give it all to the Lord. Palakpakan na natin sa Lord. Pero yung gitna nun, ang hirap nun eh. Ang hirap ng gitna. But when we reach the end, we know that we are approaching step 3. No? Because step 3 says that you have to, sign natin, trust in God's will. Trust in God's will. Because brothers and sisters, if you want success in your work, you have to be committed to your goals. Kasi nung nagkakaroon ako ng challenge in my life doon sa past work ko, nagkaroon ako ng bagong goal eh. Sabi ko, sana magkaroon ako ng chance na maging full-time na family man sa pamilya ko. Na hindi na ako mag-work sa ganitong environment and makaka-focus ako sa pamilya ko. Sabi ko, by the time I reach 40, sana magawa ko yun. So, because of nagkaroon ako ng mga opportunities, nagbebenta ako ng insurance, nagbebenta ako ng products, and eventually naka-open ng business, nagawa ko po yun before 40. No? So, thank God. Thank God. So, praise the Lord. So, nagawa po natin yun. And sabi ko, that's because it started with goals. Sabi niya sa katabi niyo, have goals. Have goals. Because having goals will revolutionize your career. Kaya brothers and sisters, di ba ngayon, you're here. Perhaps you're taking notes, or you're drinking your coffee, no? Or you're taking in all the inspiration in. Pero pag umuwi kayo ngayon, set aside 1 hour, no? Sabihin mo, teka, busy ako. So pag may mag-serve sa'yo, I need 1 hour. Sit down, write down your work goals. Goals mo sa buhay, no? Ano mangyayari sa'yo 1 year from now, 5 years from now. Sulat mo yon. Be as concrete as possible. No? And for the next 90 days, 3 months, read and pray for your goals. Okay ba yun?
Sulat natin yan. Actually, as I was thinking about this, kaya nagsusulat ako ng goals. And it excites me. It excites me, new goals. No? Goals about studies. No? Magiging honor student ako this year. Ganyan. I will graduate as an honor student or cum laude or whatever. Kung anong goal na niya sa buhay. No? You'll be shocked how this will change you. You'll be shocked. Because, brothers and sisters, basahin niya natin ito. To accomplish great results, you need to have a whatever it takes attitude. Whatever it takes. Sabihin sa katabi mo, whatever it takes. Whatever it takes. Sabi ni Brother Christian kaya, no? Whatever it takes. You must become unstoppable. Sabihin nyo, unstoppable. Unstoppable. You must not give up. No, ito yung mga gusto natin and we're achieving a lot, no? Good morning kahit hapon, kahit gabi, good morning, gano'n, di ba? Gano'n sa mga sales, no? You must not give up, no? With one path fails, no? Pag nag-fail ito, sumubo ka ng isa. Pag hindi bumenta itong product ko to, sumubo ka ng isa. No? So yun ang whatever it takes attitude. You have to have that, no? Okay yun. Sabihin nyo nga, okay yun. Okay yun. Okay yun pag hindi tayo nag-follow kay Lord. Pero if you are a God follower, basahin niya natin. As a God follower, your whatever it takes attitude must have a limit. That limit is God's will. God's will, no? Kasi kahit anong pursige natin, no? Talagang benta ka ng benta, no? Meet ka ng meet ng mga client, no? And you parang pinupush mo na, you become dangerous na, you become destructive. No, you become like the man-eat-man world that you live in. No? Kailangan masign ko itong contract to. Kailangan mabenta ko itong product ito. Para ka naging cannibalistic. No? Rarara ka na lang kung sino-sino na lang binibentahan mo. Kahit na kapitbahay mo, kahit katabi mo ngayon, nagbibenta ka. Ganon. Di ba? Alam mo, just like Adam and Eve yan eh. But they have whatever it takes attitude without limits. No? Kahit nagre-rebel na sila kay Lord. Bakit kami dapat sumunod, no? Di ba, we deserve this place, mga ganun. They have that attitude. They did it, no? In the process of not following the Lord or feeling entitled, they disfigured themselves, no? Damaging the image of God in them. Nasira na. Eventually, they were cast out. Di ba? We know the story of Genesis. So, sabihin mo sa katabi mo, let's listen. Let's listen. Here are two ways we follow Adam and Eve on the wrong path. Oh, we tend to follow them on the wrong path. Example 1. Sayin na natin. Do whatever it takes to make our products cheaper. You know, in our business ngayon, we are aware that we need to do cost-cutting measures. Kasi nagbebenta kami ng mga drinks, mga tinapay, ganyan. We have to adjust the costs, or we have to control the costs rather, or else we won't survive, di ba? So, mga negosyante dito, no? Alam niyo yan, we must lead a lean machine. No? Kailangan mababa yung expenses, no? Hindi ka dapat sobrang taas ang expenses mo, or else you won't survive, no? Goodbye na lang. No? Pero, sabihin nyo nga, pero, profit cannot be our highest value. It cannot, no? Or else, ganito mangyayari. Pag profit yung tutok mo lang, factories, yung mga negosyo natin, become sweatshops. Parang papawisan ng mga tao. We're asking them to work long hours, overtime. No? Babayad tayo ng pinakamurang sweldo. Minsan, below minimum wage pa. Tapos, unsafe conditions. Ganun eh. Kasi sabihin natin, hindi ka pa naman regular. Di ba? Pag regular ka, magiging ano ka na, minimum, di ba? May mga ganun style. Pag profit yung ating highest value, our companies will create toxic products. Kasi hindi natin iniisip yung customers eh. Okay lang, kahit na basta mura itong product ko, kahit na hindi mag-suffer yung customer ko. Or it will create trash in the environment. Di ba? So in our businesses, in our work, we have a choice. Pwedeng profit first business, or people first business. Sabihin nyo nga, people first business. People first business. Kasi yung lahat ng gusto natin. We want to veer away from profit first. Yes, ganito yan. I'd like to give you a clarification.
All businesses need to earn profit or else it won't survive. No? But the business should put people above profit. Kasi kapag ang profit ang una, eventually it will also not survive. Pero kapag people ang una, it will find ways to survive. No? So, pag profit ang una, even if it does everything above legal, above board, tama naman, sinusunod yung minimum wage, lahat, it will lack soul. Kasi ano lang siya profit lang iniisip niya. Working for money, sabihin nyo nga, working for money. Working for money. Dehumanizes. Dehumanizes. Para ka na lang robot, para kang cog dun sa wheel na yan. Pero in a people-first business, you'll experience a foretaste of God's garden. Maramdaman mo, nasa Eden ka ulit. Okay ba yan? Amen. I'll share to you a real life story. You know, people-first business, we treat people as people. There are two fast food companies. Sabihin natin sila ay business A tsaka business B. Para mapababa yung costs ni business A, gumagawa siya ng endless cycle ng 6-month contract workers. Alam mo yun? Yung hindi nire-regular. Bago mag 6 months, okay na. Hindi ka nag-perform sorry na lang So, papalitan sila ng bagong batch. Kasi, sabi nila, yung regular employees, mahal. Magastos yung mga regular. Pero note, brothers and sisters, this is industry standard. Kahit saan kayo tumingin, may ginagawa talaga ito. Because, may performance evaluations and other metrics para ma-regularize. Pero that's business A. Kumusta yung natin si business B? Si business B, chain of restaurants din siya. Mga restaurants and siya, pinili niya na wag sundan si business A. Sabi niya, ako na owner, I am a God follower. So, I will decide na lahat ng workforce ko magiging regular. Okay ba yan? Sige. So, ngayon, pag pumasok ka sa stores nila, yung business A, pinsin mo, lagi lang kasi maangot yung mga cost, yung mga staff, no? Magtatanong ka, ano yung best seller nyo? Ayan, nasa menu, tingnan nyo na lang. Tapos, iniiwan yung mga plates, mga sa mesa, hindi agad nililinis, ganyan. That's business A. Kasi, di ba, dito lang ako 6 months. Hindi ko nga sure yung future ko dito. Okay, punta naman tayo kay business B. Pagpasok mo sa store, no? Binigreet ka ng mga waiters, welcome! Ayan, no? Na-experience ko to pagpasok, doon pa lang sa driveway, no? Yung security, dito na po kayo, umulan ng konti, no? Dito na po kayo, ganyan, tapos i-lead ka pa sa chair mo, kumusta po yung food ninyo, ganyan, tapos pagka labas mo, iatid ka pa sa kotse ulit ng payong sa drive mo. So, you're treated like a king or a queen. Diba? Ganyan. And service is better, food is better, syempre. No? And ngayon, tanongin niyo ako, ano ba yan? Sino mas mahal dyan? Tingin niyo, sino mas mahal? Si A or si B? Si B. Si B. Si B. Kasi they had to price the food higher than business A. Parang masamang idea yon, di ba? Parang mas mahal dito, baka dito na lang, si business A na lang yung kikita. Ganyan. But when you look at their financial statements, mas kumikita si B than A. Galing, no? Mas laki yung kita kasi mas mataas yung price at maraming margins, and then he can attract the customers who are willing to pay. And then because of this, they are loyal customers. Diba? So they love the customers, and in the process, they stay. And ang lesson dito is, loving others is good business practice. Amen? Amen. Kapaka natin si Lord. I hope more business owners are God followers, no? Because in this way, we also proclaim the Lord through our businesses, through our work. Okay? Okay. Example 2. Sabi niyo, example 2. Example 2. Basahin natin. Do whatever it takes to sell more products. Do whatever it takes to sell more products. So, benta ng benta. Alam mo, pag sinabi mo ito sa isang salesman na may target, sabihin mo, gawin mo talaga ito, whatever happens, they will lie through their teeth na. No? Para makabenta kami. No? May nakita akong shop dati, nagbibenta ng Rolex. No?
Sabi ko, magkano tong Rolex mo? 150. 150 po. Original ba yan? Opo. Original ba yan? Opo daw. They will lie through their teeth to sell. No? Isn't this why the Philippines is the Ponzi capital of the world? Di ba? We heard about the 63-year-old widow. Narinig tayo ng kwento na to na nag-invest siya ng 700,000 pesos or whatever remained of her late husband's retirement pay sa Multitel. Saan nakarinig ng Multitel dito? Multitel, a pyramid scheme in the early 2000s. Pyramid scheme, pyramiding. So sabi niya, ginawa ko to kasi gusto ko ma-save yung savings ng husband ko para mas tumagal. No, 700,000? Okay, para tumagal. Pero after that, di niya na nakita yung pera niya. Goodbye, 700,000. While Multitel was paying her 10% to 15% monthly, sabi niya doon sa mga ka-seniors niya sa prayer group niya, halika, invest din kayo. So, na-encourage naman yung mga ka-senior niya. And then eventually it collapsed. And actually, I was able to watch the video of the president of that company. Iba lang talaga yung feeling. No? And when it collapsed, she lost her friends because they trusted her. And eventually, she passed away with a broken heart. Ang sad, no? So, this happens when profit is more important than people. In fact, wag na tayo lumayo. In our family, yung isang relative namin, just months ago, nag-invest sa pyramiding scam. She invested almost 500,000 pesos and encouraged my mother, her neighbors, and other people. Invest sila. Sobrang challenge talaga namin kasi we know na ganito yan eh. Pero even though we discouraged, tuloy-tuloy pa rin nila. Now, less than a year later, it's closed. It's closed. So goodbye. Goodbye dun sa invest. Goodbye. And sabi ko kay mama, anong gagawin niyo? How do you want to resolve this? Sabi niya, wala na eh. Sabi nila, wala na raw. So it's sad lang na this can happen na ganun na lang, wala na lang. And without intending it, we turn into cannibals. No? Kasi parang we encourage others na gawin ito, not letting them know that they're entering into something that they'll regret for the rest of their lives. So what I'm saying is, when we evaluate things, we just evaluate properly, no? And avoid these situations. Sino dito mga na may kilala ng ganun, na pyramid or na the biktima or sa family? No? You can understand, no? You can relate, no? We have bad experiences. There are even worse Ponzi schemes in the recent years. Baka narinig nyo na yung Aman Futures. Nag-collapse noong 2012. Sabi niya, promised returns 80% in a year. May ganun bang business? 80% in a year? 1,000%. Oh, sorry, 80% in a month, 1,000% in a year. Performance investment products. Collapse noong 2011. Sabi niya, 6% to 29% monthly. Lagay mo lang yung pera mo. Ayan. CAPA, Community Ministry International, collapse noong 2019. Promise returns 30% a month. Sa mga students dito, sino nag-finance? Meron ba? Nag-finance or mag-accounting? You know na ang business or investment doesn't grow that fast. So, pag wala tayong financial literacy, tapos samahan natin ng kasakiman, greed, no? Ang result noon, scam. So, kung may nag-text sa'yo, most likely, pag nag-text na, deposit mo na yung pera dito, scam yan. No? Scam talaga yan. These interest rates are very insane. Sabi nyo nga, insane. Insane. Kasi sabi mo, sino bang maniniwala dyan? No? Sobrang outlandish, sobrang taas, sobrang rosy ng promises. Sabi ni Brother Bo, alam mo, marami naniniwala. You can be a brain surgeon and still know little about money. Still know little. Sa Brother Bo, nagtiteach siya ng stock market investing. Nakita niya na yung Truly Rich Club. Yung mga nakakasama sa mga meetings.
he meets brilliant scientists, lawyers, engineers, executives, mga top officials who don't know how to manage their own money. So, they listen to him kasi they want advice kung paano, saan i-invest yung pera nila. But many of them find his recommendations boring. No? Iba't karamihan, sabi nila, sinasabi ni Brother Bo na mag-invest tayo sa blue chip stocks. Sabi niyo nga, blue chip stocks. Blue chip stocks. Blue chip stocks are stocks that show good returns because they are very consistent companies. Very good yung performance ng companies, and these are big companies in the country. No? Over the long term, the investment there earns about 10% a year. Sabi nyo nga 10%. 10%. A year. No? A year. Di ba kanina 1,000% a year. No? So, but if you want more stability, you should invest in REITs, Real Estate Investment Trust. Sino mga real estate dito? O makikilala kayo real estate? It gives 5% to 7% a year. 5% to 7% a year. No? Parang ang baba. No? But compared to the previously mentioned scams, people don't like to listen to this advice. No? Kasi parang ang baba, parang ang bagal. Dun sa mga scams kanina, ang pinakamababang return is 72% a year. 72% a year. Sinong gusto ng ganon? Monkey business? 72% a year? No? Sinong gusto mag-invest daw? No? I don't think anyone can give that. No? Baka siguro parang bibenta sila ng drugs. Ganon na yung return pag ganon yung negosyo nila. No? But the reason why the Ponzi operators are successful is because they know many of us lack financial literacy. Actually ako, between me and my wife, mas literate si Abby sa mga stocks, yan. So, kaya what I do is I listen to Brother Bo sa mga investment strategies and I also listen to my wife. So, yun yung advice na because walang masama mangyayari sa akin if I listen to my wife. So, pag sabi niya, sige, invest natin dito, sabi ni Brother Bo, sige, invest tayo dyan. So, yun. So, sabi niya natin sa katabi, listen to God. To God. Listen to God. At the end of the day, we listen to good advice. We listen to our family. We also listen to God. If ever we encounter mga ganitong situations again, isipin nyo ganito. Isipin nyo. If you sprinkle it with a spicy dash of greed, any investment, pag na-sprinkle ng greed, ang result niyan is scam. Scam. So, make sure na we invest in the right things and we always pray about our investments. Amen? Amen. And so, to close our talk and to give you a wrap-up of this, we have here Brother Chris. Yay. Thank you so much. Another round of applause kay Brother Carrie. Can we all stand? Alam niyo mga kapatid, once upon a time, I was working in a corporate job. I was an accountant. Hindi naman siya terrible, pero hindi rin siya ganun kadalian. The work was generally fine, but there were days when pressures piled up and problems seemed to pour in, parang sabay-sabay na lahat. And then there were little annoyances. Alam niyo yun, yung your coworkers not so good in treating you, yung boss minsan o madalas parang unfair, yung mga tipo na nakakatanggal ng motivation. Sino nakaka-relate? Sabihin nyo nga, relate much. Isang araw, in the middle of all that, I was reminded, kasi sabi ko, ano ba naman tong trabaho to? Totoo pala to, suffering. But in the middle of all that, I was reminded by this simple thing. But it's something very profound. And I heard it at the feast at the time. Sabi, when you are in your job and difficult days come,
horrible bosses come your way. These could be opportunities to love. Opportunities to show kindness. Opportunities to become better. And hindi madali natanggapin yan at that time. Lalo na pag you're in the thick of stress and frustration, it's really hard to believe. Tama? It's difficult to believe that something good will come out of something bad. It's even harder to keep going with a smile, believing that the bad thing will somehow turn into good. But in that work of mine, eventually, nakita ko nga, things got better. And looking back now, I realize na totoo yun. In many ways, God can turn the bad into good. And if you're in that situation right now, be reminded that sometimes it's difficult to understand now. But later on, you will see. Sabi nga ni Steve Jobs, you can only connect the dots looking backwards. Correct? Now, eto mga kapatid, next week, we'll be talking about Jesus, the worker. Jesus the worker, next week. And when we know that Jesus, He came down from heaven to earth. And siya mismo naranasan niya yung sinasabi nating sweat and toil of what it means to be human. Of what it means to be working outside the garden. Naranasan niya ang pagiging tao. At sa kahuli-huliang panahon ng kanyang buhay, pinasan ni Jesus ang krus. Pinasan niya ang ating kasalanan. And in that cross, Jesus allowed God, the Father, to use the suffering of Jesus to turn it into the ultimate good. That is the baddest of the bad that was turned into the ultimate good. And that's why, even if you think na, yung naranasan ko ngayon, it's badder than the bad things I've been through. Hey, look at that. The baddest of the bad that was used by God to turn it into the ultimate good. So ito ang reminder sa atin. Sa halip na umasa tayo sa whatever it takes na diskarte. Sa halip na sumunod tayo sa galawang by hook or by crook, magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi siya yung magdadala sa atin sa hardin ng Eden. Kahit dito sa mundo natin, we can experience that. Even in this life, we can experience that. Because we trust that God is full of surprises. Amen? And trust that God turns bad into good. Amen? Can we give a big, big hand to God? Ang kwento ng Biblia ay hindi nagtatapos sa paglabas ng tao sa hardin. Because God is turning the whole world into a new garden city. At kahit nagtatrabaho tayo sa ating 9 to 5, sa darating na Lunes hanggang Biyernes, we trust in the Lord that it is not our striving, it is not our sweat, it is not our labor that will bring heaven down on earth, kundi sa pamamagitan ng redemptive work na ginawa na ni Jesus sa krus. Nangyari noon, but the effect of this redemptive cross is alive now in the present. Why? Because our God is an eternal God. Amen? And what Jesus did on the cross, the effect of which continues to happen. Nangyari noon, the effect happened also then, it is today, and it will be forever. Amen? At habang iniintay natin ang araw ng new creation na sinasabi sa Biblia, habang hinihintay natin na mag-transform
itong new creation sa ating mundo, ang gagawin natin is that ialay natin yung ating mga trabaho sa Panginoon. And that's why together, join me with this prayer. It's a very short prayer. And we're going to pray this together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Together, accept the humble offering of my work. Make my work reflect a little bit more like the work in the garden. Help me grow your kinds of fruit. Help my hands partner with your hand. In Jesus' name, amen.